napabili nga ako ng gamot kahit gabing-gabi na. At pagka umaga nga, nagpa-check up at kinuhaan siya ng dugo. At napansin ko nga ngayong umaga, si Phantom ay medyo kinakalawang. Inisprayan ko na nga din para hindi lumaki yung pinakakalawang. Ito nga ang kulay pink na salamin dati na pininturahan. Ngayong araw nga ay isasabay na rin natin na pinturahan ng kulay itim. Nice day ngayong araw. Pumunta nga tayo ng hardware para bumili nga ng pintura. Itong pintura nga ay gagamitin sa loob ng bahay. Pag uwi nga ng bahay, napansin ko na si Phantom ay nangangalawang. Maulan nga din yung panahon ngayon at hindi maayos siguro yung pagkakapintura. Kaya ang gagawin natin dito ay aagapan na muna natin para hindi lumala. Pinunasan nga lang muna natin para pag inisprayan natin, hindi ganun kadumi yung pinakapaligid para matanggal na rin yung pinakaalikabok o yung mga buhangin. Kitang-kita nga natin na kinakalawang yung pinakaloob ng rim. Kaya dito na lang natin i-sprayan at hindi na natin tatanggalin yung pinakagulong. Ang purpose kaya gusto natin mapinturahan para hindi lumala. Kasi katagalan, pag napabayaan o hindi ko na to napansin, siguradong lalaki o lalawak yung pinakakalawang. Para sa inyo mga kap, ano ba yung mainam na pwedeng gawin pag may mga gantong case? Mas mainam ba na tanggalin muna yung gulong bago ko isprayan? O okay naman tong ginagawa ko para lang mawala yung pinakakalawang at hindi na lumala. Pag ini-sprayan ko nga, hinaharangan ko lang yung pinakagilid para hindi tumagos yung pilok sa kabila. At inaangat ko nga lang yung pinakagulong para makita ko yung dapat na isprayan na nangangalawang. At pagkatapos kong ang isprayan si Phantom, napansin ko itong salamin na kailangan na rin palang isprayan ulit. Yung dati kasi na ginamit ko na pintura dito ay brush lang at hindi nga pilox, kaya nababakbak din yung pinakapintura. Pero ngayong araw ay papilox na natin. Binaklas nga lang natin yung pinaka-frame para makuha natin yung salamin para mapinturahan natin ng maayos yung pinaka-frame ng salamin. At dahil natanggal na natin, isprayan na natin to. At dito na nga lang din tayo sa labas nag-spray nito dahil matapang yung amoy ng pilox, kaya mas mainam na dito na lang tayo sa labas. Kapag nga hindi tayo busy, ginagawa nga muna natin yung mga bagay na pwede muna natin gawin. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating pagpintura. At napansin ko nga sa salamin, may mga itim ng pintura na hindi pa natatanggal. Dati kasi nung pininturahan ko yung salamin o yung frame ng salamin ay hindi ko tinanggal itong pinakasalamin, kaya bumakat yung black na pintura. Pagkatapos kong kuskusin, ginamitan ko na nga nitong basahan. At nung gabing-gabi nga ay umalis pala ako at bumili nga ako ng gamot dahil may sakit yung anak ko. Kaya pagdating ng umaga ay nagpa-check up nga siya at para makuhanan ng dugo at para ma-check kung may infection sa dugo. Masaya naman siya at hindi naman siya matamlay. Kahit kasi may sakit o masama yung pakiramdam niya ay masaya pa rin naman siya. Pero kailangan pa rin ma-check para malaman kung ano yung pinaka-problema. At para kung sakaling may problema ay magapan din kagad. Ito nga rin yung kagandahan sa anak ko. Kahit papano ay hindi siya umiiyak basta-basta. Kasi bilang magulang, nakakaawa rin na nakikita mong umiiyak yung anak mo. Lalo na kapag pumupunta ng doktor o kaya kinukuhaan na ng dugo. Mamaya nga rin daw ay pwede nang balikan yung resulta ng dugo. Kaya uuwi na muna kami at ako na lang mamaya yung kukuha. Pagbalik ko nga dito sa studio, gagawin ko naman yung mga dapat na gawin. Yung salamin nga na pininturahan natin at itong isang salamin ay kakabit natin dito sa pader. Gumamit nga lang tayo dito ng improvised na clamp. Tinabingin natin yung pinakabakal para maging ganyan at para masalo yung pinakasalamin. Bali, 4 na kanto yung pinakanilagyan natin. Bali, nagdagdag tayo ng salamin sa studio. At dahil 2:00 na, kailangan ko na kunin yung result para nga malaman yung resulta na kinuwang dugo sa anak ko. At ito na nga, nakuha na natin. At ang sabi nga sa resulta nung binigay sa doktor ay okay naman daw. Kaya ang gagawin natin uli ay babalikan na natin itong salamin na tinanggal natin kanina. Bubuuhin na natin dahil natuyo na yung pintura. Tinutulak na nga natin yung salamin para mabalik na sa dati. At eto na nga, nabalik na natin at tutornilyahan na lang natin yung pinakailalim. At eto na nga, nabuo na natin at napinturahan na natin ng kulay itim na bago. At ito naman yung salamin na dinikit natin sa pader.